dito sa talatang ito, kailangan dito yung mga chismosa. Chismosa at mga chismoso. Pag ikaw ay chismosa, ay kailangan ka ng Diyos. Pag ikaw ay chismoso, ay kailangan ka ng Diyos. Ano ang tawag doon ngayon? Marites na. Marites. Yan, si Marites. Kailangan ka ng Panginoon. Kapag let's proclaim the gospel of God. Let's proclaim. Kaya tayong lahat ay kailangan ihayag ang mga salita ng Diyos. Proclaim to repentance and turning back to sin. Kailangan tumalikod at magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi ang ano ba ang center point ng isang Kristiyano? Siya ay kailangan niya sabihin sa mga tao na may mahuhulog sa impyerno. Kaya bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos? Kasi mayroong binababalaan ang tao na ang tao ay mahuhulog sa kapahamakan. Clearly ba ang pagkatawag sa inyo ng Diyos? Maliwanag ba ito na kayo ay tinawag ng Diyos para magamit sa pagbabahagi? Dito sa Biblia, Genesis to Revelation, wala naman ditong ini-inform sa atin kundi ibalita ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Yung ginawa ng Panginoong pagkamatay niya sa krus na tinubos niya ang tao sa kasalanan. Amen. Yun ang dapat mong ibalita kasi ang tao ay mahuhulog siya sa naglalagablab na apoy. Tingnan natin dito sa 42. At sa 44. 43, 44. Kung ang kamay mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mong mabuti pa ang pumunta ka sa langit na putol ang kamay. Kaysa mahulog ka sa impyerno, may dalawa kang kamay, nahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang uod na kumakain sa kanila at hindi rin mamamatay ang apoy. Doon sa impyerno, mayroong uod na buhay na kumakain sa mga tao. Kaya kapag nahulog ka doon, sabi ng Biblia, mabuti pa ang hindi ka na ipinanganak ng muli. Hindi ka na ipinanganak sa laman at mahulog ka sa impyerno. Ito yung tinatawag nating reminder. Yung nakakita na ba kayo ng mga signs? O ano? Ano ang nasa isip mo bilang mananampalataya? Signs. Mas maganda pa yung taong iyon naglalagay ng sign. O yan, madulas ang daan. Reduce speed. Madulas ang daan. Dangerous. Mga slow down. Slow down. Ay ikaw, nakaupo ka lang dito, natutulog ka, hindi mo binabalita man lang sa kapitbahay mo, sa kapatid mo na sumampalataya ka, mahulog ka sa impyerno. Kalungkot yun na buhay mo, hindi mo alam na kung ano ang... kaya dapat ma-confirm ng tao na iniligtas ka. Kung ma-confirm mo na at trabaho mo ito. Kaya kailangan ng Diyos ang mga chismosa eh. Chismoso eh. Eh ngayon, ang ginagamit natin yung chismis, saan? Sa paniniraan ng kapwa, mga marites. Hindi yun na ginagamit ng Diyos ang mga chismosa sa pangaral ng salita ng Diyos. Ichismis mo si Kristo. Ay hindi, ang chinichismis natin yung kapitbahay natin. Hindi ganon. Hindi ganon eh. Kaya nga, dapat magbago tayo kasi, tingnan mo dito. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato at itali sa lig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng maliliit na ito na nalig sa akin. Ay, ibig sabihin ko, yung mga maliliit
maliliit na tao, mga sumasampalataya, mga tao na hindi nakakilala kay Kristo, mas dinadalan mo pa ng hindi magandang balita, kundi balita ng paninira. Hindi mali yan. Kundi dapat ang ating dadalhin ay mabuting balita Yes. para sila ay maligtas. Kaya minsan, di ba, dahil sa hindi natin nadadala ng mabuting balita ang ating mga mahal sa buhay, sila ay napapahamak. Napapahamak talaga sila sa apoy ng impyerno. Sa atin din, practice natin na masabi sa mga tao na tayo ay may buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos sa atin. Kaya practice natin po sa ating mga Kristiyano na maibahagi ang salita ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin? Paano ba ibabahagi ang pananampalataya ng tao? Ang pananampalataya natin ay nagmumula sa 4 na P. 4 na P, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo. Masabi lang naman natin sa mga tao na kailangan mong matanggap ang Panginoon at magsisi ka sa kasalanan upang ikaw ay hindi mahulog sa impyerno. Napakasimple lang naman. Napakasimple lang. Kaya lang, hindi mo ito masasabi kung hindi ka dadaan sa spiritual growth. Yes. Hindi mo ito masasabi, napakasimple lamang ang sasabihin mo. Magsisi ka sa kasalanan, sumampalataya ka sa Diyos, magsisi ka sa kasalanan, at tumalikod ka, at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas para may sulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Napakasimple lamang. Pero hindi natin ito masabi. Bakit? Kasi kulang tayo sa spiritual growth. Yung ating pananampalataya ay hindi lumalago. Tandaan natin, ang paglago nating spiritual ay nasa 5 daliri. Una, panalangin. 5 daliri yan. Tatandaan nyo lagi, ang pananampalataya natin ay nasa 5 daliri. Ang paglagong spiritual ay nasa 5 daliri. Ang Biblia ay nasa 10 daliri. Tandaan natin, ang paglagong spiritual, panalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-apply ng salita ng Diyos sa iyong buhay, yung bawang nabasa mo ngayon, apply mo. At pang-apat, pagdalo sa gawain, tama yung ginagawa natin. Panlima, pagsunod sa sinasabi ng Diyos kung ano ang iyong gagawin.